Oras sa Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:14. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Kaaga namang marikon yan na Jerry Boy. Tapang ni ni konsihala ha. Ayan, ay konsilor, good morning. Ayan, ang pangalan? Maria Imelda. Oh, ganda ng pangalan ha. Ayan. Baka naman konsihala si Congressman Marvin naman baka naman umattend lang ng Bible study. Ayan. Anong subdivision yun? Ayan. Check mo, Abal Gonzales, baka mamaya may prayer rally dun sa subdivision na pinuntahan. Ayan. Nadadamay tuloy itong si Faye. Damdaming Bayan. Spanish mestiza pala, talaga naman, ay, at least, yan, walang CCTV. Damdaming Bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma at naimbag na bigat, Mr. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ay, good morning, Idol. Ayan, Ombudsman Justice Sam Martires. Abay, Apo Presidente Apo Lucas Bersamin, sir, ay apo nakababain. Bakit kanyo, ha? Dahil ang mga nangyayaring corruption po mahabigan dito sa Pilipinas, nakarating na pala sa United Nations. Antindi naman ha? Ayan. At sabi nga ni Apo Ombudsman Sam Martires kahapon, ayan, dati ang sinasabi po ng mga matindi ang korupsyon, ang customs, kanya na public works, BIR, ngayon DepEd, ngayon Department of Agriculture, ha? At National Food Authority, ayan. At si Administrator Lacson ng NFA hindi naman itinanggi at sabi niya meron na rin silang mga sinuspindi, ayan, at meron nga bang tinanggal ng mga opisyal ng NFA na involved sa graft and corruption. Pero Mr. President, ang sabi po ng United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, ayan, they are concerned that corruption is still pervasive in all branches of government dito po sa Pilipinas. Wow, ha? Apo Ombudsman Justice, ha? All branches of government, ha? Ibig sabihin nito executive, legislative at judiciary, ha? At ang sabi po ng UN committee report, they are also concerned that anti-corruption bodies like Office of the Ombudsman, nabanggit ka rito, Justice Sam, ang inyong opisina, ha? At Commission on Audit, yun naman pala lack sufficient financial and technical resources to effectively investigate corruption. Nga. Kaya itong si Justice Sam, minsan inaabangan niyo ating special na balita kasi may mga nakuha siyang mga tip dito na pinaimbestigan sa kanyang mga investigador. Ito rin mahabigan ang report din ng UN, Mr. President Apo Lucas, ayan, concerned din daw sila mga nangyayaring pressure, mga threat, intimidation
at intervention ng mga public officials na involved dito po sa mga katiwalian. Ayan, siyempre, pagka may mga natitisod ng ganyan, ayan, may mga threat, ayan, yung mga nagtatrabaho, mga taga-COA, ombudsman, pagka may final silang kaso, ayan, inaudit, ayan, sila daw po ay na-pressure at mayroong mga threat, ha? Ayan, kaya pala yung chief ng COA pina-bulletproof po mahabigan yung kanyang opisina. Opo, ayun, tsaka naka-bulletproof din siya, ha? Ayan, nakaka-relate dito sina General Sidney Hernia at General Cariaga. General, magandang umaga po sa inyo, ha? Sabi nga po nila in due time, General Hernia at General Cariaga, ha? The truth will set you free, ikang. Damdamin Bayan. Samantala, ano ba ang latest? Dami ng mga issue ngayong araw ng Huwebes, ano, ha? Abay, makapagsimba nga muna sa sa St. Jude, ha? Miss Karen Oyong. At eto po, maibigan, Mr. President, siguro po para kailangan siguro ng dahil umabot na po sa United Nations ang mga report sa mga katiwalaan sa ating administrasyon. Abay, Mr. President, siguro gumawa din po kayo ng kaukulang aksyon dito, ha? Abay, at least ang Sandigan Bayan. Ayan, good morning. Newly obligated Justice Henner Gito, ha? Abay, ikaw ba ang ponente nung desisyon kay Mary Ann Maslog? Ayan, abay, in-affirm po ng ang sabi ng Sandigan Bayan, abay, guilty beyond reasonable doubt itong si Mary Ann Maslog. Ayan, kilala po niyo mahabigan yung sikat na swindler, scammer, na pinatay ang kanyang sarili pagkatapos gumamit na ibang pangalan. Abay, siya po ay kinonvict ng Sandigan Bayan dahil sa 24 million pesos na textbook scam. Ayan, apat siya po ay hinatulan ng ilang years, Justice Gito, sir? Kuyang? 6 to 10 years imprisonment. Ayan, siguro, Mr. President, yung mga ganito medyo malalaking isda, i-hype natin at nang sa ganun, hindi pa marisan at mabawas-bawasan man lamang ang mga nangyayaring corruption sa binang United Nations Committee Report. All branches of government. Nakakalungkot naman. Damdamin Bayan. Alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang. Ay, good morning, Secretary Gibo. Ayan, malalagas na naman ang lalapad na naman ang bumbunan ni Apo Gibo Chodoro nito, ha? Dahil mababawasan na yung mga magpapatrulyang fighter jets natin sa West Philippine Sea. Di ba no isang araw lang ilang 260 Chinese vessels ba yung nakita dyan sa may Baho de Masinloc, ayan, Scarborough, saan pa ba, ha? Dyan sa Palawan. Naku, Diyos ko, ngayong wala na yung mga fighter jets na magpapatrolya, baka mamaya lalong dadami rito ang mga papasok na mga barko ng China. Damdamin Bayan. At ang Pangulong Marcos, abay, iba rin ang tinutumbok ngayon ng Pangulo, ha? Abay, i-inspectionin daw po ang bumagsak na tulay sa Isabela. Naku, patay tayo dyan, ha? Ano nga ba ang tunay na dahilan? Ayan, overloading ba? Yung overloaded ba yung mga truck na dumaan dun sa tulay, Kabagan Bridge, dyan sa Isabela? O substandard ang ginamit na mga materyales dyan. Alamin natin ang latest. Ayan, abay, concern ng Pangulong Marcos dito dahil Japanese JICA project ba ito mislet? Ha? Ayan, nung ma-interview natin si Governor Rodito Albano, Japanese design daw po yung tulay. Ayan, kaya lang po mahabigan sino yung kontraktor? Ayan, sino kaya ang nakailam sa mga project na yan, ha? Hindi kaya mga substandard at hindi kaya masyadong malaki ang SOP dyan? Damdamin Bayan. Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let.
Lakay, biyaheng Isabela ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa ilang aktibidad. Kabilang dito ang pag-inspeksyon sa bumagsak na Kabagan Santa Maria Bridge. Una nang ipinag-utos ng Pangulo sa DPWH na magsagawa ng malalimang investigasyon sa naturang insidente. Sa press briefing naman sa Malacanang kahapon, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na kabilang sa bubusisiin ay kung bakit under-designed ang nasabing tulay. Sa paunang investigasyon daw kasi, lumalabas na nakadisenyo ang tulay sa mga light vehicle lamang. Samantala, bukod sa pag-inspeksyon sa tulay, bibisita rin si Pangulong Marcos sa rice processing system sa bayan naman ng Etchage. At pagbalik sa Malacanang mamayang hapon, makikipagpulong si PBBM sa Private Sector Advisory Council, partikular sa healthcare sector. Lakay? Abay, dapat lang na maganda itong ginagawa ni Pangulong Marcos sa Apo Lucas Bersamin. Ha? Masapol nga maimbestigan lang nasaya at Apo tapno maamuan na no adda ko ha. Madi nga arami dagiti nangitakdar dagiti rangtay. Ayan na sabi ko Misilete baka mamaya malito ka na naman sa aking Latin sabi ko mabutit ang Pangulong Marcos na mismo ang pupunta doon, ayan, at ma-inspeksyon, ayan, kasi nga naman yung tulay namin sa Ilocos Norte, yung Lawag Bridge, panahon pa ni Kopong-Kopong, bata pa ako, dumadaan naman doon ng mga mabibigat na mga sakyan, bakit hindi bumabagsak, ayan, matibay, tama ayan. Yun ang mga pasilidad, yung mga infrastruktura nung mga unang panahon, ang matibay talaga, Lakay. Kasi noong unang panahon 2% wala lang. SOP. 2% lang yata SOP noon baka 1%. Mababa lang, mababa. I mean SOP 40%, 50% pa yata. Diyos ko pong mahabagin, Lord. Ayan. At isang malinaw dito lang kaya sinasabi ay hindi lang yung dating administrasyon, yung kasalukuyang administrasyon ay hindi ligtas sa pananagutan kung may pananagutan sila. Kasi ito pala kay 2014 pa nagsimula. Tapos yung 90% yan natapos nung nakaraang administrasyon. Pero siyempre, ngayong kasalukuyan na yung maintenance yan. Kaya kailangan talaga ng malalimang investigasyon. Wow. Sino ba ang presidente nung 2014? Sino ba ang DPWH secretary noon? Pero kadalasan kasi ganyan Lakay, di ba? Nagsisimula sa mga plano pa lang noon, pinag-aaralan pa lang. So, ayun. Pero natapos siya ay nung nakaraang administrasyon nga lang natapos. Abay, alam mo, dapat talaga pakialaman ng Pangulong Marcos ito, Miss Let, dahil alam mo kung bakit Japanese project yata ito Sabi ni Governor Rito Albano Japanese design, parang may mga involved na mga nagplano mga Japanese dyan. Kung JICA project yan, abay nakakahiya. Baka mama yung mga Hapon ayaw nang tumulong dito sa atin. Ayaw nang gumawa ng mga JICA project dito kung nahahaluan ng katiwalian. Baka sabihin, yung gawa ng mga Hapon, sablay, palpak, bumabagsak, di ba? Siguro dapat lang na ayaw nila ng ganyan Lakay. Oo naman, mapapahiya sila. Dekalidad ang mga Lakay, gawa ng Japan. Mga ginagawa ng Japan. Ayan, kaya 2014 Lakay, President Pinoy. Dating Pangulong Noynoy. Di ang DPWH Secretary nun Secretary Enriquez ba? Ayan. Anyway, ayan. Basta time pala ng dating Pangulong Pinoy yan. Anyway, so at least anong oras pupunta ang Pangulong Marcos sa Isabela? Walang binanggit Lakay, basta ngayong umaga ay nasa Isabela ang presidente. Ayan, buti naman at nagpakita ng concern at siguro eto na Mr. President ngayong pumunta na dyan sa Isabela at tinignan yung kontrobersyang pagbagsak ng tulay na yan. Siguro naman yung mga kontraktor at yung mga masyadong ilang congressman natin na mahilig sa mga malalaking SOP, ayan, mag-isip-isip na po kayo. Ayan, dahil presidente na mismo ang makikialam, ayan, mag-iimbestiga dito sa mga ganitong pangyayaring nakakahiya nga naman. Hindi lang nakakahiya, yung mga aksidente dulot niyan. Siyempre prioridad Lakay yung kaligtasan ng ating mga kababayan sa ganitong mga infrastruktura dapat. Ayan.
Ayan. Okay, tama yan Mr. President at kailangan may sabi nga sana head will roll. Parang bowling ba? Ayan. Magsample yan ang abangan natin lakay. Oo. Yes, may mga sampulan, may managot talaga yes. pagkatapos ng investigasyon. Magsample kayo Mr. President at nang sa ganun matakot naman yung ilang mga garapal dyan, ha? Lalo na nakakahiya, umabot na po sa United Nations ang mga balita tungkol sa corruption in all branches of government. Nakalungkot naman yan. Anyway, Ms. Leta, maraming salamat. So, ano pa schedule ng Pangulo? Yan lakay ngayong umaga sa Isabela at mamayang hapon ay mayroon siyang meeting sa Private Sector Advisory Council sa Malacanang. Teka, napagod na yata. Hindi na yata sumasama sa mga campaign rallies? Hindi lakay. Bukas. Bukas saan? Bukas ay nasa Camarines Tour ang alyansa at syempre sasamahan sila ni Pangulong Marcos. Okay, maraming salamat Bisulet mula sa Malacanang. Good morning, balik sa lakay. Damdamin Bayan. Naku, ba't ang daming mainit ang ulo ngayon, ha? Aba, pati itong isang senador ay galit na high blood na, ha? Abay, tinawag ang Bureau of Immigration na bobo. Akala ko ang may linya lang nito ay si Secretary Larry Gadon. Secretary Larry Gadon, ha? Belated happy birthday. Di ka pa nagpaparamdam, di ka pa nagpapainom na emperador, ha? Ayan. Si Secretary Gadon lang narinig ko ng ganito, bawal ang bobo, ha? Ngayon ginagamit ni Senator Win Gatchalian. At ang sabi ng senador, bossing William Gatchalian, na high blood na ang anak mong si Senator Win. Tinawag na bobo ang Bureau of Immigration dahil sa maling proseso ng deportation sa mga taga-Pogo. Ayun sinasabi mga taga-Pogo na pag dinedeport sila pa ang bumibili ng ticket at namimili daw kung saan sila magle-layover. Alamin natin ang report mula kay Aris number 28. Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor, pati na ang malumanay magsalita na si Senador Sherwin Gatchalian ay nakakapagbitaw na ng mga hindi magandang salita sa mga taga-Bureau of Immigration dahil sa maling proseso ng kanilang deportation sa mga naaaresto sa operation ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ito yung report, Mayor, na yung mga deportee ang nagbabayad ng kanilang plane ticket at sila din yung namimili ng flight na sasakyan na may layover at hindi na sila makakauwi o makatutuloy ng China. Ayon kay Gatchalian, alam ng mga taga-Pogo na may parusang naghihintay sa kanila kapag sila ay nakauwi ng China, kaya kung mabibigyan ng pagkakataon ay tatakas at tatakas ang mga ito kapag nabigyan ng pagkakataon. Dapat, sabi ni Gatchalian, ang biyahe ng mga ito ay direct flight mula Pilipinas patungo ng Beijing. Hindi mo na mga tuwira ng Bureau of Immigration na wala silang pondo para sa repatriation o para sa deportation. Una nito ay kinwestiyon ni Senador Risa Hontiveros ang paraan ng deportation ng BI sa mga sangkot sa Pogo. 3 kilalang boss sa Pogo ang hindi nakarating sa China dahil pinayagan ng BI na bumili ng ticket sa aeroplano at may layover sa Hong Kong at doon na sila tuluyang nawala. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Senador Sherwin Gatchalian. Hindi tama na ang magbabayad i-deport yung mga deportees. Dahil sila nga yung nahuli natin, sila yung mga may sala, pero sila pa yung bibili ng ticket para makaalis sa atin dito. Obviously, gagawa sila ng paraan para makatakas, no? Kung nangyari nga yung stopover at hindi sila nahuli, kasalanan natin yan at parang kabobohan natin yan kung pinayagan natin na bumaba sila doon at tumakas. Dahil ang tendency talaga, tatakas at tatakas sila. Bahagi ng naging pahayag Mayor ni Senador Sherwin Gatchalian ng Senate Committee on Ways and Means. Raymond. Ito si RH Mayor. Baka mamaya yung ticket ng mga
Chinese workers diyan sa Pogo baka naka-business class pa ang mga ito, ha? Baka nagkape-kape, nagmerenda pa sa Mabuhay Lounge ng PAL, Madam Shelo Villaluna, ha? Alang ano, Pwede. ha? Pwede kasi mga big time itong mga ito. Sabi nga ni Senador Gatchalian, talagang big time itong mga ito. Pati Senador Risa Ontiveros, alam niya, mapera itong mga ito. Kaya, kumbaga parang tuwang-tuwa sila na sila yung pinapili ng flight. At kung saan sila magle-layover. Kaya, yung may 3 na truck sila, Mayor, sa yung panig ni Senador Risa, Hong Kong yung binabaan. From Hong Kong, hindi na nakita na tumuloy yung kanilang immigration record. Wala na silang immigration record na pumasok sa China. Nawala na sila from Hong Kong. Baka nag-shopping pa at dumaan pa ng Macau. Baka nagsugal pa doon, nagkasino, ha? O baka naman namasyal muna sa Disneyland sa Hong Kong. Anyway, only in the Philippines. Ang pakiwari daw nila, Mayor, mukhang ang tuloy nila, it's either Cambodia or Myanmar. Dahil doon yung kanilang operation, matapos na maalog sila dito sa Pilipinas, ay mukhang meron uli sila doong itinatayo. At iba pa, may mga iba pang bansa, Mayor, pati yung lugar kung nasaan yung kongresistang pinapauwi sa Pilipinas, ay mukhang may nagtatayuan na rin daw doon ng Pogo doon sa, Congressman, sa Timor-Leste. Congressman Tebes, may Pogo na rin siya doon? Doon daw sa Timor-Leste, Mayor, may Pogo na rin. Pa-deport na kaagad dyan. Baka magkalat pa ng kamandag doon si Congressman Tebes. Alang yan. Yun ay naririnig natin pinag-uusapan dito, Mayor. Hirap na hirap silang mapadeport habang nandoon pa. Parang kabuti daw na nagtatayuan na. Doon sa narinig kong kwento dito, Mayor, may 3 na daw na Pogo operations doon sa Timor-Leste. Galing. Na nandoon ngayon. Galing naman ni Congressman Tebes. Anyway, teka muna, babala nga pala, Raymond, sa mga kababayan natin, baka kuya mga ateng, baka mamaya may mga kamag-anak kayo, mga anak kayong pupunta ng Myanmar, Cambodia, ng ganyan. Alam mo, last week, Raymond, may tumawag sa akin ha? Nagpapatulong ba naman? Sabi, hinarang daw sa immigration yung kakilala niyang magtatrabaho sa call center sa Cambodia ba o Myanmar? Naku, sabi ko, sabi mo, magpasalamat siya, hinarang siya kako dun sa immigration, ha? Dahil sigurado ang babagsakan yan, wala naman siyang kilala dun. Ayan, may nag-offer lang daw na malaki ang sweldo. Wala siyang sigurado, 99% ang babagsakan yan. Yung mga sindikato ng Pogo dyan sa Myanmar at Cambodia, Raymond. Babae, ha? Ayan, mag-isa lang. At ang sabi, maganda raw ang sweldo. Ayan, di naman daw siya mag-TTNT doon, magtatrabaho daw siya. Pero bakit sa Myanmar o kaya Cambodia? Yan ang nakapagtaka. Kaya sabi mo wag nang tumuloy. Pasalamat siya ako dun sa immigration na officer na humarang sa kanya dahil siya ay iniligtas. Ayan. So hindi na tumawag yung humingi ng tulong sa akin nung masabihan kong ganyan. Mabuti yung ganun kung naaagapan, pero Mayor, kasi meron silang pakulo ngayon daw, Mayor, yung inilahad ni Senador Risa last week. Ano sabi? Na, parang may pakulo na libreng biyahe sa Thailand. Libreng parang 3 gabi pa nga yun 3 nights, 4 days libre sa Thailand. Pero pagdating doon, hihimugin na sila, magtuturista muna. Pagdating doon, ayun, dadalhin na sila sa Thailand, ay sa Cambodia o kaya Myanmar. Dadaan na sa mga ilog-ilog itong mga ito. Yung gaya ng ginagawa doon sa mga naunang nailigtas. At hanggang ngayon, Mayor, yung binanggit nung nakaraan na parang 12 o 13 na nandun pa daw sa Myanmar ay hindi pa sila nare-rescue at humihingi pa rin ng tulong para makauwi ng Pilipinas sa Mayor dahil napasa kamay sila ng scam farm.
sa naturang bansa na ang mga boss ng mga ito ay mga Chinese nationals. Ayan, okay. Maraming salamat, Raymond. Ayan, mabutit na babanggit natin yan para mabigyan po natin ng babala ating mga kababayan, ha, na masyadong naakit sa mga malalaking sweldo. Pero pagdating doon, ay nako, para sila mga slaves doon, mga kaibigan, pinaparusahan. Tinotorture kapag sila po ay hindi nakakota. Okay, maraming salamat, Raymond. Mula dito sa Senado, ito sa RH28, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. O nga pala, ha, tinatawagan natin, what is happening to our country, General, sir? Ayan, tinatawagan natin, sino ba ang chief ng Pasay City Police? At sino ba ang commander ng police station dito sa likod ng CCP? Ayan, dito po sa Cultural Center of the Philippines, mga kaibigan. Alam po niyo, mga kaibigan, kagabi, ayan, at warning po nga pala sa mga nagja-jogging dito po sa CCP, ha, lalo sa Soto Street. Ayan, basta sa vicinity po ng Cultural Center of the Philippines. Abay, General Marbil, sir, ayan, sino bang chief ng NCRPO ngayon? Abay, ilang insidente na po yung mga riding in tandem na nangiistas ng mga cellphone ng mga nagja-jogging dito. Diyos ko, ang dami-daming tao, mga kaibigan, ni mga 6:45 ng gabi kagabi, ha? Ang liwa-liwanag pa dito sa atin at dito sa CCP. Abay, riding in tandem, at hindi lang riding in tandem, Gerald Marbil, sir, ha? Yung nangiisnas dito, ha? May backup pa yung riding in tandem, ha? 2 motorsiklo. Walang ano, ha? Iyak nang iyak yung isang babaeng nag-cellphone habang nag-jogging. Abay, biglang hinablot yung kanyang cellphone. Walang ang bilis. Abay, gone in seconds. Gone in thin air. At yan po ay ilang beses na nangyayari doon. Hindi lang natin masyadong pinapansin dahil pero po ulit-ulit na. Kaya muli tinatawagan natin Gerald Marbil. Ayan, asan yung mga police visibility natin? Dati may mga nagpapatrulyang police cars dito, ha? Abay, ngayon po wala tayong nakikitang ganyan. Kaya yan, ang isa pa nakalungkot, Mr. President. Lumalala po ang mga krimen na naman. And so this is Christmas. Namimiss tuloy si Digong, ha? Anong sabi mo, Dong? Kaya minsan nakakamiss ka rin, Dong, The order is dead or alive. Ano ka mo? The order is dead or alive. Ayan, basta wag lang may kota-kota. And so this is Christmas. Alamin natin ang Nino ng Bayan sa mamumudbod ng pera ngayon. Nandyan sa Valenzuela City. Aba, nandyan pala sa Gatchalian Country sa ating bagong lakas sa promo, bagong ampaw, bagong tikoy. Ito na ang ating winner sa DZRH bagong taon, bagong lakas promo. Ayan, mamaya yung napikon naman si Philippine Ambassador to Washington dyan sa isang hotel, ha? Abay, sinabotay ba si Ambassador Babes Romualdez? Mamaya sa ating special na balita. Sherwin Alfaro, sino ang bibigyan mo na aginaldo ngayon? Naku, aso kung mako. Yes, Lakay. Ibigay mo na, nagagalit na yung aso. Nagagalit si Bantay. Ayan. Dito tayo sa selfie capital ng Valenzuela, Lakay. Ba, sa barangay capital. Pasolo. O, Pasolo kasi. Pasolo. Pasolo. Pag dalawa kayo, padalawa. Pero pag mag-isa ka lang, Pasolo. Yan, dito yan sa Pasolo, sa Valenzuela. Napakaliit na barangay. Kaya naman tignan mo pati bahay dito, napakaliit din. Oh, cute. O, Lakay, yung bubong na kagad yan. May kulang nga. Bubong na kagad. Kulang yata yung bubong, walang gulong. Dapat may gulong yan. Ayan. Parang gulong ng buhay para matibay. Parang dudungaw ka rito sa loob. Ayan na. Yun na yung bahay. Yung bahay halos kalahati ang tinaas mula sa kalsada. Yung kalsada, tignan mo. Naku, mas mataas na yung kalsada sa bahay. Ano? Mas mataas na yung kalsada sa bahay. Pero ang maswerte dito, itong senior citizen na tagapakinig mo, Lakay. Pangalan niyo po? Candido Villanueva po. Si Candido Manong Candido Villanueva. Ayan. Abay, dahil bungad pa lamang, nakangiti si Kuya Candido. Bigyan mo kaagad na 1,000 si Kuya.
Dahil masiyahan ka, Kuya Candido, at paborito mo makinig na Lisa Ray. Yung kanyang radyo. Ayan, Aba, ganda naman transistor. Ayan, may echo pa ang transistor. Oo nga, Ang bangulong sinangag. Laki ang bangulong sinangag dito. Ganun ba? Ang bango. Eto, tigyan mo na 1,000 pesos. Thank you po. Ayan, wala pa naman, Kuya. Ayan, siyempre. Hindi na maglalakad sana si Candido para malaman ko nga. Kasi senior siya, kailangan ka nag-birthday. February 28 po. Mukhang bata pa si Kuya Candido. Mukhang 40 anyos lang to. Senior citizen na ba ito? Opo, 1965 po. Tikas-tikas mo pa. Mukhang hindi senior. Oo, ayan. Para lalo kang tumikas sa Kuya Candido, bigyan mo ng vitamin E, Sir Win. Ito, meron kang vitamin E. Yan ang vitamin E. Thank you po. Ayan. Lalo. Oo. Mamaya, Kuya, pagka kinain mo yung sinangag, ano bang kasama niya? Corn beef ba yan? Tuyo? Corn beef, sarap namang ginutom ako, ha? Ayan. Yung kape mo mamaya, Kuya, ayan, lagyan mo ng 2 kutsarita na emperador. Ayan, vitamin E. Lalong sasarap yan. Gagana ka tuloy sa pagja-jogging mamaya. Ayan, Lakay, dahil mukhang maglalakad to ng papeles ngayong araw. Papeles. May maibo. Kasi senior na siya, Lakay, wala pa siyang mga ID. SSS pension. Senior ID. Mga benepisyo na pwede mo makuha sa sitio. Ma-benefits ko. Papunta mo si Mayor West. Ayan na. Opo. Kuya Candido, pagpunta mo kina Mayor West Gatchalian, sabi mo magkaibigan tayo. Pagka mamaya pagbigyan ng ID, bibigyan ka pa ng monoblock. May kasama monoblock. Pero ito muna, merong grocery. Padagdag sa agahan nyo. Thank you. Pong anuman, Kuya, maraming salamat. Good morning. Palasa, Kuya. Ganda na aura ni Kuya. Lakay, kanina halos nung isang araw daw ng mga problema, muntik na sila maputulan ng kuryente. Dahil nagkakaroon ng pangbayad, pero buti na lang nakadiskarte. At kaninang umaga nung mapakinggan na nandito ang DZRH, talagang hinanap niya ang mobile ng DZRH. Ayan, okay, very good. At pagkapuputol ng kuryente, i-text mo lang sa amin, kausapin natin si Joe Saldarriaga Pangilinan. Okay. Guys, manalo ng 1,000 pesos sa akin butang sa DZRH. Baka kayo nasusunod natin winner sa DZRH. Bagong taon, bagong sigla, bagong lakas. Promo Harris number 6. Sugar Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alfaro at Kuya Candido Villanueva. Daming bayan. Naku, oras Chief Justice Alex Jesmundo. Naku, tanghali na po. Oras ganap ng alas 8:45. Oras Sister L. It's 8:53 at good morning Lakay. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Magandang umaga Pilipinas at just marahay na aga Bicolandia. Ayan, siyempre nagtanong sa akin na bakit si Sister L dinuubusan ng bulaklak sa dibdib? Sabi ko sa'yo Lakay tatak ng Sister L yan. Ganun ba yun? Hindi ako mahilig sa bulaklak pero lagi ako may bulaklak sa damit. Bakit Lakay? Anong klaseng bulaklak ba yan? Kulay hindi puti. Hindi ko alam pero pansin mo naman parang bagong dilig siya. Siyempre maaga dapat fresh yan. At paalala, mainit ang panahon, diligan ng mga halaman. Yes. At alam mo, ako mahilig sa plantito eh. Plantito ka. Ikaw, hindi ka na daw plantito. Plantito. Planlolo. Kaya nga rito, kuritin kita sa singit eh. Kuritin sa utong. Sige. Ayan. Para sa mga nagdidilig dyan, ang maganda raw pagdidilig ng halaman na Sister L sa hapon. Di ba mapapasma yung halaman? Siyempre, pagka wala na yung araw. Ayan. Papasma ba ang halaman? Huwag naman yung tirik ang araw. Ayan. At talaga Lakay? Hindi pa isa umaga, okay lang hindi. Mas maganda raw sa hapon. Para namnam nila yung dilig ng buong magdamag hanggang umaga. Ma-absorb ng Yan ba ay according sa science? According kay Plantito Deo. Ay, kita mo, sa kwarto ko may mga plantito tayo dyan. Oo nga, no. Nanakawin ko nga yung isang halaman mo doon. Sabihan ko sa iyo. Ayan, sandali lang mga Sister L. Abay, ngayon ay dumako tayo sa ating
Sandali lang po sa update ni Val Gonzales. Talaga itong interview ba si Congressman Marvin Rillo? Ayan. Nabubuit mo yun dati. Ayan, tindi ni konsehala pala ang misis niya. Konsehala pala ng Quezon City. Ayan, mukhang siguro si konsehala Rillo. Baka pwedeng kunin ng ISAP tsaka si IDG at tsaka magaling NSC. Ayan, oo. Magaling sa Intel. Yung Intel niya kakaiba. Ayan, saan ba yung nag-text nag-text yung isa nating bubit alam ko yung lugar Lakay sabi niya talaga ba? Ang sabi niya may itinatayong bahay dun ayan sa Broncetti Street. Wow, bronze pa. Pang nakaka-LL yung pangalan Broncetti Street, ayan, Casa Milan. Aba, may number pa pero wag natin babanggitin yung number. For ayan. ano yan, Lakay. Baka naman yung bahay na yan parang boy, ha? Ayan. Baka naman diyan ginagawa ang prayer Bible study. Ayan, di ba? Baka naman iba yung nagpapatayo doon. Faye daw, Faye ba? Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Ay dumawat na sa ating aplikante. Ayan, tingnan natin kung papasa itong aplikante natin, Sister L. Dahil may bago tayong aplikante na makakasama, Lakay. At ang ating aplikante ay nag-apply sa Masang Pilipino. At ipapakilala ko na siya, Lakay. Siya ay parang sunod-sunod lang kaya nga galing sa Makabayan na nakakasama natin, nag-a-apply. Makabayan na black na naman, ha? Abay, puro mga leftist sa mga ini-interview natin dito. Wala bang rightist dito? Mga centrist, ha? Ang bira. Teka muna, bago natin simulan ang interview, Sister Ella. Yes, Lakay. Ipinapalang natin kasi may mga nagtatanong, Lakay, yan bang ini-interview sa Bakit Ikaw, may bayad ba yan? Ay, wala po. Pong bayad. Wala pong, hindi po ito paid. Yes. Ito po ay bahagi ng public service namin para kilatisin ang mga kandidato po mabigyan. Kaya yung pong mga hindi pa masyadong nakilala na kandidato para sa pagkasenador, samantalin nyo po ito dahil libre po mahabigan. Ayan, libre po ito at pero kung may political jingle, may bayad na yan. Iba na yun. Iba na po yung pag-political ads. Iba na po yun. Alam mo, Lakay, maganda. Hayaan nyo naman kumita ang istasyon. Oo nga, kailangan din naman namin sumweldo. Kayo naman. Pero alam mo, Lakay, maganda pala na nabanggit mo bago natin ipakilala ang ating aplikante. Yes, Kasi may mga ilan na nagko-comment sa ating mga social media accounts na parang, magkano bayad nyo dyan? Yung mga ganun. So, gusto lang po namin disclaimer. Actually, pwede nyo pong tanungin yung mga nagdaan ng na-interview namin. And even ang guest natin ngayon, tatanungin natin kung may piso ba o kahit 5 duling tayong hiningi. Makabayan black pa. Mga Ilocano, mga to, nakikirmit ng mga nakarmat. Eto na, Lakay, papakilala ko bahagi po ng public service namin ito at parang edukasyon na rin sa ating mga kababayan, tagapakinig, para makilatis po natin ang ating mga kandidato. Ito, Lakay, para mas makilala at makapag-decide ang ating mga kababayan kung sino nga ba talaga ang kanilang pwedeng iboto na qualified na maging senador at maging kongresista. Dahil sa mga susunod, Lakay, may mga iboboto, ay mga i-intervene din tayo mga tumatakbong kongresista. Matindi rin ang intel ng mga taga-Makabayan Black Ayan, na alam nilang libre, kaya ayan, doon tayo samantalahin natin. Si Tita Malu raw kasi nag-message. Sige. Pero eto libre na, Lakay. walang libre bayad. Po. Again, libre po. Wala po itong bayad. Siya po ay mula, ang political party niya po ay Makabayan. At siya po ay bahagi ng trade union and labor activist. Kasalukuyan po siyang Secretary General ng Kilusang Mayo 1, Lakay, ng KMU. Yes, at alam mo, Lakay, siya ay taga-kababayan ko. Aba? Ang kapanganakan niya, Lakay, ay sa Manito, Albay. Uragon, ini, Diyos marahay na aga sa Indo. Ayan, siya ay lumaki sa isang pamilya pala, Lakay, na naapektuhan yung kanyang pamilya ng
diktadoryang Marcos Lakay. At napilitan siyang lumikas mula Bicol kasama ang pamilya at uminto sa pag-aaral Lakay para makapagtrabaho sa edad na 16 years old. At siya ay nagtrabaho sa isang pabrika ng karton Lakay sa edad na 16 years old. Naging konduktor pa siya ng bus. Oo, ano to? Pasville Pascual Liner Lakay. Kilala mo ba ito? Dahil mukhang 1992 pa itong bus na ito. Hindi ko kilala yan kasi sinasakay ng bus noon alam ko na. DM, JM, ayan. Mga sinuunang bus na ang upuang pakahoy. Yung JD. Tapos Lakay yung Tapos yung mga driver, conductor ang uniforme inaalmiro na kung ipato mo tatayo. Tapos Lakay yung yan ba yung mga ordinary bus? Yes, ordinary bus yan. Walang aircon no araw, Sister L. Ayan. Okay. At Lakay, medyo mahaba-haba itong nakalagay dito pero ang plataforma niya banggitin ko na lang. Sige, huwag mo nang basahin lahat yung baka mamaya mga listeners natin magwelga rito, magpiket. Pero ipapakilala ko na siya, Lakay. Siya ang buong pangalan niya ay Ronald Mangampo Adonis o mas kilala siya, Lakay, na si Jerome Adonis. Ang gusto ko lang itanong, Lakay, dito kay Sir Jerome Adonis, bakit naging Jerome? Ronald ang pangalan niya. Parang layo. Hindi yan ang tanong ko. Ayan. Sa kanya ba yung Adonis Club dyan sa may malapit sa GMA? Ayan. Di pa ako nakakapunta doon. Tanong mo kay Morley Alinio. Alam na, alam Caralipio, alam niya yan. Ayan. Ayan. Lakay, pakilala natin ang ating aspiring senator, tumatakbo pong senador, si Sir Ronald Mangampo Jerome Adonis. Sir Ronald, good morning. O Sir Jerome, good morning po. Good morning, Sister El. Good morning, Sir Deo. Maraming salamat po sa pag-imbita dito sa amin. Pag-imbita ng libre. Ayun. Abonado nga pero ito, pinapakape. Bigyan ng kape, tsaka vitamin E. Bigyan ng emperador. Ganyan kami rito mga habig sa DCRH. Ayan, kung namimigyan ng 1,000 Sherwin, vitamin E, ayan, grocery items. Mga guest namin dito sa Bakit Ikaw may kape. May kape pa. Ayan, may bottled water pa. Ayan. Sabi niya, hindi dala ko to eh. Kape lang daw pala yung libre, Lakay. Sige, ito na, simulan natin ang interview. Ayan, kay Mr. Jerome Adonis. Ayan, nahanay ng mga magagawa, Secretary General ng Kilusan Mayo 1. Naku, ito yung mga labor union na kinatatakutan ng mga employer. Sabi niya na naman sila. Pagka pinasukan ng kemyo, naku, magsara na tayo. Anyway, Jerome Adonis, bakit ikaw? Bakit po kumakandidatong senador? Ayan, bakit ikaw ang dapat iboto? Ano ang meron ang isang Jerome Adonis para sa Senado? Alam niyo, Sir Deo, malinaw ako ay manggagawa mismo ako. No? Pangalawa, naranasan ko lahat ng pinakamahihirap na trabaho nung panahon na ako ay nagtatrabaho. Naging construction, nagkonduktor ng bus at carton factory. Naranasan ko po na kahit nung time na yon ay umiiral na ang minimum wage pero ako ay tumatanggap ng almost half lamang nito. So, naranasan ko maging contractual. At for the longest time, hindi po nagbago ang kalagayan ng ating mga manggagawa. So, kaya tayo tumatakbo dahil unang-una ang Senado ay punong-puno ng political dynasty at saka traditional na senator. Wala naman, Sir Deo, ni isa dyan na tumatanggap lang ng sahod na minimum wage. Wala naman ni isang senador dyan na every month nag-aalala baka hindi makabayad ng bahay, baka hindi makabayad ng kuryente, tubig, baka hindi mapag-aral yung kanilang anak. At for the longest time, wala talagang seryosong batas para i-address yung matagal na problema ng mga manggagawang Pilipino. Kasi wala namang senador talaga na seryosong magtutulak para sa interes ng mga manggagawa. Kaya pagkakataon natin ito para magkaroon ng boses, oportunidad diyan sa Senado. So kung kayo mabigyan ng pagkakataon na mabilang sa mga miyembro ng Senado, magsusulong po kayo ng mga panukalang batas na makatulong sa ating mga manggagawa umangat ang kanilang kabuhayan na ka Jerome Adonis, sir. Yes, Sir Deo, at seryoso tayo na talagang itulak yung ma-realize ng mga manggagawang Pilipino yung constitutional rights nakalagay po sa ating constitution, right to living wage. So, Sir Deo, yung tinatanggap ngayon na 645 pesos sa Metro Manila habang 361 sa BARM, ang tingin ho namin dyan, living, hindi ho yan living wage.
Malayo po ang ibig sabihin. Napakalayo nito sa realidad na pangangailangan doon sa actual price ng mga pangunahing bilihin natin mula sa pagkain, pangrenta sa bahay, kuryente, tubig, papaaral ng ating mga anak. So, meron pong scientific studies na ginawa ang Ibon Foundations. It's very clear. Sa ngayon po, batay sa actual price ng mga bilihin at serbisyo, 1,200 pesos per day. So, ang tingin ho natin, kayang-kayang ibigay, na kami po ay matagal na humaharap sa Senate para sa mga hearing up to the Congress, pero medyo po talaga matigas, ano, Sir Deo. Andyan yung iba't ibang argument coming from the employers na ang wage increase po ay hindi daw makakasama pa daw sa ating ekonomiya. So, samantalang ang unfair dito, every year lumalabas po yung studies natin, tumaas yung productivity ng mga manggagawang Pilipino even during the COVID time, ano? Kumita ng bilyon hanggang milyong piso ang mga transnational at multinational korporasyon na nagtatrabaho sa ating bansa. At ipinagmamalaki ni Bongbong Marcos na one of the fastest growing economy ang ekonomiya ng Pilipinas. In short, para sa amin, nagtrabaho ang mga manggagawang Pilipino at ordinaryong mamamayan. In yet, question, bakit napakababa ng sahod? At hindi makaagapay doon sa pangangailangan ng mga manggagawang Pilipino para mabili naman namin yung mapakain namin ng matino at maayos naman yung aming mga pamilya. Sir Jerome, nabanggit na po natin yung kumbaga makakabuhay dapat na sweldo o sahod ng mga manggagawa. Pero nabanggit na rin po ninyo yung tungkol sa mataas na presyo ng pagkain, and of course ito pong inflation na pinag-uusapan po natin, ano. Marami po sa ating mga kababayan ang napipilitang umalis ng bansa, nagiging overseas Filipino workers sa kadahilan ng hindi po sumasapat yung kanilang kinikita, at mas kailangan po na mabuhay at mapag-aral ang kanilang mga pamilya o mga anak po, ano. Sa tingin niyo po ba kung kayo ay bibigyan ng chance po ng ating mga kababayan, ng masang Pilipino na makaupo sa Senado bilang isang senador, ano po ang po pwedeng magawa natin na batas o kaya naman ano ang pwedeng maitulong ninyo para po somehow siguro maging mas kaakit-akit yung pagtatrabaho dito sa ating bansa, sa Pilipinas, at hindi na po umalis ang ating mga kababayan at manatili na lang sa Pilipinas para po yung sweldo po nila ay sabihin nga natin makakabuhay at hindi po yung sinasabi nyong libing. Tama po kayo dyan. Dalawang mayor ang kailangang mangyari agad para kahit paano mabawasan yung OFW natin. Una, kailangan talagang isabatas yung national minimum wage na equivalent to 1,200 pesos. Pangalawa, kailangan talaga na ibasura yung contractualization. Kaya kami gigil talaga kami na i-repeal yung Article 106 to 109 ng ating Labor Code. Kasi yun yung... Mukhang ngayon ang bill mo sa susunod. Yes po. Ang target mo yan. Mga JO, contractualization sa gobyerno. Kasi gusto natin siguraduhin ang pag-OFW kasi ang karamihan na rason dyan, kung may trabaho sa Pilipinas, temporary, mababa ang sahod. So kung gusto nating i-address, isabatas natin yung vital talaga na hindi yung pachi-pachi na mga rekomendasyon para diyan, para ma-address natin yung lumalaki taon-taon na bilang ng ating mga OFW. Pangalawa, importante talaga, Sir Deo, na seryosohin ng gobyerno yung pagpupundar nating sariling economy. Kasi otherwise, kung lagi lang tayo nakaasa sa ekonomiya ng dayuhan, nang invite lang tayo na investor, pagkakakitaan lang tayo, laging bagsak yung ating ekonomiya. Kaya foundation talaga dyan yung usapin ng land reform and national industrialization. Doon talaga kinakailangan seryosong mag-start para once and for all, ma-address unti-unti yung napakaraming nakakabit na problema sa mga manggagawang Pilipino at siyempre sa ordinaryong taong bayan. Ka Jerome Adonis, alam po ninyo ang panghalang kilusang Mayo Uno Labor Union yan ay kinatatakutan ng maraming employers. Ang tanong po namin dito ngayon sa iyo alam namin na siyempre tinatawid nyo ang karapatan ng mga manggagawa, pero wala pong manggagawa kung walang kapitalista. So ano naman ang maaring maipapangako ng inyong hanay na ang mga kumpanyang papasukan ng inyong mga miyembro ay masusuportahan din at hindi lamang demand na mga benepisyo. Dapat na aayon din, binabalanse daw po sa kakayahan ng isang employer. Alam niyo, Sir Deo, ang nagsasabi lang na kinakatakutan ng KMU, yung mga abusadong negosyante. Kasi ang KMU po ay naninindigan kami doon talaga sa
sa karapatan ng mga manggagawa. In fact, may mga union kami na ang nagmamay-ari ay multinational. Nandyan kami. Talaga? Opo. Kaya lang, kapag abusado, halimbawa, Sir Deo, hanggang ngayon, may isa kaming naka-strike na union sa Laguna, yung Nexperia, pinakamalaking supplier ng chips, kung bakit gumagana ng computer, cellphone natin, ay sobrang binabarat. No? Imagine, kumikita sila ng more or less 400 million a day. Wow. Sa 7 million per piece of chips. Wow. Magkano lang ang binibigay na dagdag sahod? Ay 17 pesos per day. Tapos tinanggal pa yung 4 na opisyalis. Kaya po, pagka ganun, hindi namin i-compromise. Talagang gagamitin namin yung aming labor rights, constitutional right, para i-assert yung aming karapatan. So, naniniwala naman kami, Sir Deo, na kami ay hindi humihingi ng labis-labis sa kakayanan ng kumpanya. Nakabatay po ito sa scientific studies ng kakayanan ng kumpanya na ibigay. Kasi ayaw naman natin na dahil lang sa magsara. Hindi po totoo yun. No? Hindi po ang KMU ay nagpapasara ng kumpanya. Maling impormasyon po yan. Kami po ay humihingi batay sa aktual na kondisyon ng kumpanya dahil in the first place naniniwala kami na hindi kikita ang kumpanya, Sir Deo, kung hindi magtatrabaho ang mga manggagawang Pilipino. Ayan, kaya dapat yung mga manggagawa, alagaan din ng mga employer. Yes. Para mas lalo silang productive, di ba? Yes po. Ayan, pero bago yan, ngayon ko lang na rin na may paggawa pala tayo ng chips dito. Akala ko China at Taiwan lang ang gumagawa niya. Matagal na ba itong gumagawa ng chips sa atin? Yes po, matagal na. Nandyan po sa LISP1. No? Sa Cavite, sa Laguna. Kabuyaw po. Kabuyaw, Laguna. Ang haba nung negosasyon, no? 1 taon na halos. Tapos sobrang pambabastos, tinanggal yung mga opisyalis. Ayan. No choice, strike talaga. Bilang bahagi po ng ticket ng Makabayan Coalition ka Jerome Adonis, paano nyo nakita naman ng papel ng inyong progresibong grupo sa Senado? Lalo na kung ang kasalukuyang administrasyon ay may ibang pananaw sa mga isyong isinusulong po ninyo. Well, alam nyo, Sir Deo, tayo ay nasa bansang may demokrasya. Sabi nga natin, demokrasya, ibig sabihin, ano ba ang gusto ng nakararami? So dapat nagre-represent yan sa any government agency, from local to national. Ang nakikita natin, hanggat ang Senado ay kinukopo, dinodomina ng mga traditional na politician at the same time dynasty, walang demokrasya dyan. So, ibig sabihin, sila na lang yan, mga negosyante, pinondohan ng negosyante, nagmamay-ari ng malalawak na lupain, and therefore, kaya anumang mga batas na isinusulong nila dyan, uunahin nila yung makitid na interest in the expense ng ordinaryong mamamayan. So, magkaiba man kami ng politika, ito talaga yung dala po namin, dala-dala, direkta namin ang issue ng taong bayan. At hindi ho namin dala-dala yung aming mga personal na interes. Siguro, pwede naman kaming makipag-usap sa kanila kahit na magkaiba yung ating pampolitikang paninindigan, pagtingin sa pang-ekonomiya. Pero kami ay i-challenge talaga natin sila. Kung gagawa tayo ng batas, directly i-address yung fundamental na problema ng taong bayan para malutas natin ito unti-unti. Hindi yung tatakbo ka sa politika, dati ka ng mayaman, magpapayaman ka pa. Malungkot, mangungurap ka pa. Nanakawin mo pa yung pondo ng ordinaryong mamamayan na hirap sa kasalukuyan. Sir Jerome, nabanggit po natin Off mic ka, Sister El. Nabanggit po natin yung trabaho at yun pong sweldo. Kanina po, habang binabasa ko yung profile ninyo, kayo po ay napilitang tumigil sa pag-aaral, Yes po. Dahil po, of course, alam naman natin yung problema sa pera or hindi kaya mag-aral. Ang isa po sa nakakabahalang problema natin dito sa ating bansa, mukhang yung pag-aaral po ay hindi na nagiging karapatan, nagiging pribilehiyo na po, parang kung sabi nga nila, real talk lang tayo. Parang ganun po yung nangyayari. Kaakibat po nito, nahihirapan po yung ating mga kabataan na makapaghanap po ng trabaho dahil wala naman silang experience. Kumpara mo naman po doon sa college graduate. Kung kayo po ay uupo sa Senado, ano po kaya ang pwede nating magawa para po yung ating mga kabataan na graduate ng K-12 o kaya naman po vocational courses ay somehow mabigyan po ng chance na makahanap po ng trabaho na angkop doon po sa tinapos po nila? Well, dalawang bagay po ang kailangan mangyari. Una, kailangan totoo na mangyari na ang edukasyon sa Pilipinas ay karapatan. Para mangyari yan, kailangan po talaga pondohan natin na malaki yung education. Kasi doon tayo magpupundar ng mga bagong kabataan, magiging leader ng bansa, magiging mahusay ng mga manggagawa, maging mga professional at scientist. At kailangan ng bansa natin yan. Tapos, kailangan po ang gobyerno ay seryoso kung tayo ay mag-i-introduce
na mga pag-aaral or subjects sa kolehiyo, sa elementary, sa high school hanggang sa kolehiyo, dapat at pagka-graduate may naghihintay na trabaho. Kaya ang problema ngayon, disbalance kasi nga ang ating edukasyon ay nakamold para lumika ng cheaper na labor. So nag-i-introduce sila ng kung ano-ano mga courses, etc. Pagka-graduate, bahala ka na sa buhay mo. So mali yun, maling-mali po talaga. Dapat pagka-graduate may equivalent na naghihintay na trabaho, regular na trabaho, at may nakabubuhay na sahod para hindi po yan magsialis sa ating bansa. So, hindi yan po ay iniiwasang i-address sa kasalukuyan. Kaya parang kasalanan pa nung gumraduate. 'Di ba? Hindi ka tatanggapin kasi wala kang experience. Of course, wala akong fresh grad na. So, kasalanan ko? Alam mo yung mga ganung argumento na ibinabato pa yung kasalanan samantalang unang-una, kanino bang task ito? Sino ba ang, hindi ba national government ito lahat? Okay. Ka Jerome Adonis, ayan, siyempre kung papalaran ka at maging senador, hindi lang naman ang issue lang ng mga manggagawa ang pag-uusapan natin. Abay, ang isang issue pa rin po dito ay yung talamak na graft and corruption sa ating gobyerno. Ayan, ito yung nakarating na rin sa United Nations Committee on Committee on Economic and Social and Cultural Rights. Kung kayo papala rin, paano natin may nakikita ba yung solusyon para mapigilan o kaya mabawasan man lamang ang talamak na korupsyon ngayon? Well, unang tama po kayo dyan, Sir Deo. Seryoso ka. Kami ay galit, ang Makabayan Coalition ay galit na galit po talaga sa napakatinding korupsyon. Alam niyo naman, ang buong Makabayan slate ay isa sa mga complainant laban kay BP Sara doon sa korupsyon. So tayo ay dapat talaga siguro dagdagan pa natin yung pangil na doon sa mga mangungurap, magnanakaw sa pundo ng taong bayan. Dapat talaga may maparusahan seriously ito, Sir Deo. Kasi ang nangyayari, puro lang investigate iimbestigahan, tapos wala na napuputol na nasaan yung pagpaparusa doon sa nagkasala, nagnakaw sa pondo ng tao. Equivalent ito, ang tingin namin, equivalent, yung pagnanakaw mo sa pondo ng taong bayan, equivalent ng pagpatay sa taong bayan. So imagine mo, Sir Deo, ang mga manggagawa nga, kami mga manggagawa, kapag kami ay nakalabag sa company rules and regulation, diba? Tanggal ka sa maximum. Diba? Bakit itong mga opisyal ng gobyerno, diba? Milyon-milyon ang ninanakaw, pero nagtatakipan sa isa't isa. So isa po talaga yan sa ating siseryosohin na dapat talaga may managot, maparusahan, matanggal sa pwesto. Kasi hindi yan, hindi tama yan. Maawa sila sa mga taxpayer na hirap sa buhay, nagpapakapagod, nagtitiis sa mahabang traffic, makapasok sa trabaho, uwi sa trabaho, almost 6 hours ang ginugugol araw-araw. Tapos kukolektahan ng tax na nakawin lang nila. Hindi tayo papayag ng ganyan, Sir Deo. Okay, mayroon tayong man on the street, Sister yes, L. Ito naman, Lakay at Sir Jerome Adonis, mayroon tayong kasamahan, nasa labas si RH52, ang ating reporter na si Edniel Parosa, at mayroon pong magtatanong sa inyo na isa nating mga kababayan, isa sa ating mga kababayan, mayroong itatanong po sa inyo. Edniel, saan kayo ngayon? Kalakay at Sister El, magandang umaga. Mainit na araw dito sa lungsod ng San Juan. Tingnan naman itong tinitira ko ngayon. Ano yan? Buko yan na masarap yan. Buko juice yan. Masarap yan. Sa malamig yan. Kapag ganitong mataas ang heat index, Kalakay at Sister El, sa mga unang hahanapin dito sa kalye. Ito, buko juice. Pinag-usapan natin yung buko juice. Alam niyo, kasama natin si Jerome Adonis ng Kilusang Mayo 1. Hindi lamang mga formal sector na mga manggagawa yung dapat makinabang sa ating mga opisyal, kasama rin dapat itong mga nasa informal class. Yung mga manggagawa na walang formal na sahod, kaya itong mga buko vendor na makausap natin ngayong araw na ito. Nakalibre ka na ng buko juice. Parang nakalibre ka na. Nakalibre ka yata ng buko juice, alam nyo na kung bakit. Junjun, Lakay, Deo, Sister El at Sir Jerome. Kuyang Junjun, buko vendor dito sa lungsod ng San Juan, sir. May tanong ka sa ating guest ngayong umaga. Sir, ano po kayo pag nanalong senador, matutulungan niyo po ba kami na kaming mahirap na tindahan ng buko?
Ayan, yung mga street vendor. Na minsan street vendor hinahabol-habol pa ng pulis. mga market inspectors, ayan. Ito pa ng clearing operation. So, natataboy ba kayo, sir? Nahuli kami ng mga clearing operation, mga MMDA. Yun. Ayan, nakatay tayo. Ay, ibigay niyo po sa amin. Bago yung tulong ni Jerome Adonis, hindi ko nababanggitin kung saan lugar ito lakay. Baka mapuntahan. Ng City Hall. Pakinggan natin ang sagot ng ating guest ngayon, sir. Ayan, Ka Jerome. So, sige. Unang-una anong po. magaw nyo nga tulong sa mga katulad nila mga vendors ni na Kuya Junjun. Nakipag-hide and seek sa mga taga-MMDA, mga pulis na nanguhuli ng mga vendors na katulad nila? So unang-una po, ang pagdami ng informal workers ay resulta talaga yan ng kawalang trabaho sa ating bansa. Okay, ngayon, ano mga kinakailangan gawin? Dapat siguraduhin sa LGU level na magkakaroon sila ng pwesto. No, magkakaroon sila ng pwesto at hindi sila basta-basta hinuhuli kasi yan yung mga yung mga kababayan natin na lumalaban ng patas para mabuhay. Yes. 'Di ba? So kaysa dapat mang-hold up, magnakaw. 'di ba? Lumalaban ng patas, ang problema anytime huhulihin pa dahil so-called nasa bawal silang lugar. Eh di bigyan natin sila ng tamang lugar at kung magbabayad man ay yung abot kaya lang nila. Tas pangalawa, Sir Deo, dapat natin seryosohin unti-unti yung pagkakaroon ng formal job sa ating bansa para ma-absorb sila later on ng ating magkaroon sila ng regular job, magkaroon ng regular na kita para mabuhay naman ng matino. So ang unang option siguro, ang pinaka-shortest ay kailangan talaga bigyan sila ng pwesto ng LGU at pwede natin silang pakiusapan sa bagay na yan at hindi basta-basta hinuhuli. Kasi karamihan sa mga kapatid nating vendors, minsan nangungutang pa. Ay, totoo yan. Diba? Nangungutang para paitinda ng araw. Tas huhulihin, lugi na. So kawawa yung ating mga pamilya. Kasi in the first place, hindi nila kasalanan kung bakit sila ay naging mga ambulant vendors dahil wala ngang matinong ino-offer na trabaho sa bansang Pilipinas. Ayan. Okay, Kuya Junjun. Ayan. Kuya Junjun, anong masabi mo sa sagot ating kasama? Okay po yun, sir. Sana mabigyan. Ayan. Tama. Sige, Kuya. Okay. Parang nahiya si Kuya. Patago na dun sa poste ng payong niya. Baka mamukhaan sa TV. Huliin ng mga taga-MMDA. Sumisiksik si Kuya Junjun kasi hindi namin binabagit kung nasang lugar sila. Ganun ba? Pero tanong ako, curious lang ko, magkano buko? Magkano kinikita sa isang araw? Sir, magkano kinikita mo ngayong araw? Sa isang araw, lalo pa ngayon, magtataginit na. Sa ano lang po, 1,000. Aba, malaki-laki na. 1,000. Isang araw? Minsan, pag may na, 700. Aba. Ednel, mas malaki pa kumita si Kuya Junjun sa atin. Ano pa ang minimum wage earner? Diskarte lang yan, di ba, Kuya? Oo. Yan ang sitwasyon dito sa lungsod ng San Juan, pilig ng ating mga kababayan para sa Bakit Ikaw? Balik sa inyo, Lakay at Israel. Maraming salamat, Edniel Parosa. At kung may huhuli kay Kuya Junjun, ayan, i-text mo agad si Edniel at tawagan natin si Mayor Big Boy Francis Zamora. Hindi naman sinabi yung street lakay, mahirap pa hanapin. Pero tama nga naman, tama sabi ni Ka Jerome Adonis, ayan, yung mga dapat bigyan ng alalay. Alam mo tama. Alam mo sa Thailand, Sister L, ayan, marami rin mga vendors na ganyan, pero ang ginawa ng gobyerno nila, meron isang lugar na doon nakalagay, ayan na. Actually, di nga yata sila pinagbabayad ng bis para magkaroon lang sila ng hanap buhay. Binigyan sila ng pwesto para doon lahat. Ay, yung parang tabi-tabi lang sila sa isang hilerang. Yes, dapat may ganun naman talaga tayo. Kaya siguro nasa programa din ng gobyerno, ng LGU, kung paano matulungan yung mga constituents ng mga vendors. Okay, Ka Jerome, ayan. Dahil kinakapos na po tayo ng oras, siguro po bakit ang tanong namin, bakit ikaw, ayan, bakit ikaw ang dapat iboto ng ating mga kababayan para maging isang senador? Well, sa Deo, babalikan ko lang. Si Jerome Adonis ay manggagawa mismo. Ako, alam na alam ko yung danas at hirap ng mga manggagawang Pilipino. Mababang sahod, kontraktual, no, binabiolate pa yung aming karapatan sa pag-uunyon. So lahat ng yan ay babaunin natin kung tayo man ay pagbigyan ng ating mga kababayan na maging senador at talagang ilalaban natin yan
na mangyari sa anyo ng mga batas para maproteksyonan talaga yung mga manggagawang Pilipino. Of course, bilang senador, hindi lang dapat i-address yung concern ng mga manggagawa, yung buong bansa natin, yung other sectors, yung mga magsasaka, kababaihan, yung kabataan. So unti-unti po tayong tutuwang para unti-unting malutas yung ating mga problema. Kasi yun nga, balikan ko, wala naman ni isang senador ngayon na nakaupo ang nakaranas ng danas ng mga manggagawang Pilipino. So kami lang talaga, ako lang talaga bilang kandidato sa pagkasenador ang makakapag-craft ng isang batas na directly tutugon sa pangangailangan ng mga manggagawang Pilipino at the same time ng mga ordinary nating kababayan. 11 naman kami sa Makabayan Coalition, Sir Deo. So may mga kanya-kanyang kaming sectors na so-called expertise, no? Pero kami po ay magkakasama para hindi lang harapin yung kani-kanila mga sectors, kung hindi yung buong problema ng ating bansa. Anong numero po kayo sa balota ka, Jerome Adonis? Madali pong tandaan. Unang-una, kanina tinatanong ako ni Sir Deo, ako daw ba yung may-ari nung dalawang branch sa Timog? Meron pa, Sir Deo, sa Olonga po. Meron din Adonis doon. Hindi po ako ang may-ari, pero Jerome Adonis po ang pangalan ko, number 2 po sa balota. Number 2. Magkasunod pala kayo ni dating DILG Secretary Abalos. Tama ba? One siya eh. One ba siya? Opo. Pero baka lalagpasan siya nung botante. Diretso sa number 2. Ayan, eto may nabola ka. may paniwala ka, Jerome Adonis. Ayan, sabi nitong si Elmer Labog, ayan, Don Nicanor Elman, ayan, at Renato Reyes, iboboto ka daw. Parang hindi yata kayo magkakakilala eh. Parang Sir Deo, number 2 yun, dalawa sila. Mga kaibigan na Ginoong Ronaldo Mangampo, Jerome Adonis, Secretary General ng Kilusang Mayo Uno at miyembro ng political party ng Makabayan, kandidato sa pagkasenador, number 2 sa balota, Ronald Jerome Adonis for Senator. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Abay, tong reporter mo, Willie, itong si V.A. Angeles at si Carl Magadya, ha? Ba't di man lang binanggit ang inattribute man lang sa DZRH in a radio interview? Ayan. Yung ombudsman tags sa DA-NFA as most corrupt. Ayan, ayan. Iniwan ni Sir Jerome yung cellphone, bibigay yata sa akin eh. Paparaffle yata. Ayan. Dali kayong bigyan ng emperador si Ka-Adonis. Ayan. Willie. Ayan. Mga reporter mo, banner headline pa naman. Hindi man lang binanggit ang source na DZRH, Justice Sam, ha? Kahapon kausap natin si Justice Sam at binanggit niya nga yung at may mga kinasuhan na rin lakay, mga nasampulan na. At pero hindi lang niya mabanggit-banggit dahil syempre naka-appeal pa sa Court of Appeals at yung iba ay nasa Supreme Court. Yes, kaya hindi pa po pwede. Pero yan po ay interview namin kahapon kay Justice Sam. Pero pwede na rin sana. Hindi sana lakay para mabanggit na ni Justice Sam sa susunod natin na interview. Sana ay may desisyon na. Yes, di ba dong? That is a freedom of expression. Damdamin. Pero bago ang mga report, sandali lamang manang Milky Giselle, Edwin Duque at Miss Sofia Gans. Abay, batingin ko lang muna ng happy birthday ito, Sister L. Sino yan lakay? Dahil siya ay, ang kanyang edad halos kasing edad na ng DZRH sa ating frequency. Wow. Ang edad niya ay 666. Dalawa lang? 66 lang. Ayan. 66. Si Mr. Ed Rodriguez ay bossing Ed Rodriguez. Happy birthday. Ayan. Tinatanong ni Archie Ladores kung ikaw daw ay magpapainom ng emperador. Ayan. Bigyan mo naman daw siya ng vitamin E. Happy birthday din kay Kuyang Joe Chua ng Mabinilas dyan sa Apari, Cagayan. Abay, naragsak nga pa nagkasaya mo, Kabsat Joe. Ayan, pagbati mo lang kay Kuyang Wilson Rodriguez. At happy birthday din kay Kuyang Konsel Norman Velarde ng Haen Nueva Ecija. Aba, Konsel Norman, happy birthday Kuyang.
Binabati ka ni Attorney Orlando D. Ayan, paramdam ka daw. At binabati natin si Mayor Gerald Varex ng Dupax del Sur, Nueva Vizcaya. Ayan, dating direktor ng Ombudsman. Aba, taga-Ombudsman pala ito, ha? Kaya idol daw niya si Justice Sam Martires. Ayan, binabati ni Bureau Civil Attorney Vladimir Putin Amir Pelaez Momo. Ayan, at of course, happy birthday kay Kuya. Aba, ngayon pala ang birthday ni Kuyang Abul Makabato ng Sultan Harun Lukman Lads. Happy birthday Kuyang Abul. At happy birthday din kay si Mr. General Willie Bonilla Kuyang. Abay, naghintay ang mga taga-PMA Sandigan 82 ng inyong blowout. Ayan. At happy birthday din kay Abby Asilo ng Bureau of Customs. Wow. Sino ba ang bati kay Abby Asilo? Aba, Bureau of Customs na iya. Ayan. Mula sa kanyang dating boyfriend, si Glenn Asilo. At binabati ni Kuyang Neil Panaligan. At Commissioner Bien Rubio. Aba, magaling bang collector itong si Abby Asilo? At congrats kay Miss Ampi ng Ortiz Skin Clinic dyan sa may Diliman, Quezon City branch. Aba, pwede ka rito, Sister L. Dahil March 8 sa Sabado ay opening ng kanilang branch sa Ortiz Skin Clinic, Diliman, Quezon City. Ayan, sa may PM Apartment, Matalino Street, Quezon City. Ayan, binabati ni Kuyang Dr. Bong Lero. Ayan, at pakisabi kay Sister L, libre na siya ng facial. Aba naman. May sponsor na. Anong pangalan? Ortiz Skin Clinic. Ayan. Ortiz Skin Clinic. Kung gusto niya araw-araw naubos na yung mukha. Kung gusto niya araw-araw diamond pill. Ayan. Ano ba yung diamond pill? Ayan. Hindi ko pa na-try yun, Lakay. Ganun ba yun? At ano ba talaga? Ayan, may away ba talaga si Ces Dillon at saka si Corina Sanchez? Ayan. Sino naman yan? Alam mo kung sino yung mga bubuit na nagtatanong sa'yo dyan. Meron daw War of the Roses. Ayan. Parang medyo mahirap mamagitan sa ganyan, Lakay. Ayan, kaya daw umalis si Ces Dillon sa bilyonaryo. Ayan, Yusek, ayan, Yusek Ismay, bata mo ako, ha? Ayan, kaya umalis si Ces Dillon sa bilyonaryo dahil dumating si Corina Sanchez Rojas. Aba, sino na nagsabi niyan? Sabi na ating bubit, para daw kayo silang tubig at langis. Mahirap pagsamahin yan, Lakay. Magkasama dati sa ABS-CBN. Oo nga, magkakasama sila, di ba? Parang Danny Benafe. Ayan, ano bang nangyari kay Ces Dillon at kay Maring Coring, ha? Ay, Maring Coring, kumusta si Senator Mar Rojas? Nai-enjoy niya ang pag-aalaga kay Pilar at Pepe and Pilar. Pepe and Pilar, yes. Mga Ilonggo. Alam mo ba, Lakay, nakakatuwa yung dalawang batang yun. Ganun ba? Ilonggo, English talaga sila, Lakay. Talaga? Ilonggo man to? Ilonggo man to. Nagapiko din sila ng pira. Hindi lang nagabuldos pa. Ayan, Nakakaloka naman. At congratulations kay, bago pala ang bago pala ang chief ng Presidential Security Command, si Brigadier General Borgonio ng Philippine Army. Pinalitan niya si Major General Jesus Nelson Morales ng Philippine Air Force Logistics Command. Ayan, bakit ang bilis yata ng pagpapalit? Ba't pinalitan kaagad si General Morales nitong si General Peter Borgonio? Yan ang tanong. Damdamin Bayan. Nakatapak ba ng buntot ng dragon? Nabugahan ng Jomar, apoy. good morning. Pero, Lakay, meron pala tayong flash report. Ay, sandali lang, may flash report ba? Flash Report. Flash Report! Ang malulungkot ang ninong ko neto, Lakay. Dahil ang unemployment rate ng bansa
tumaas sa 4.3% nitong January 2025 mula sa 3.1%, medyo mataas noong December 2024 ayon yan sa Philippine Statistics Authority. O katumbas po yan ng 2.16 million na mga Pinoy na walang trabaho. Allah, oo, kung kailan naman bumaba ang unemployment ano naman yung unemployment yan lakay. Unemployment nga pala. Tumaas sa 4.3%. Ngayong January. Nung December, ano lang yan, nasa 3.1%. Mataas-taas konti lakay. At binabati natin si Bukal, board member Marcus. Ayan, Marcus, CU, hindi OS. Ayan, Marcus Mendoza ng Batangas. Magandang umaga sa ating mahaba niya sa Batangas. Ayan, Bukal, Marcus Mendoza. At mga brethren, may announce pa ating illustrious potentate. Ang ating 79th ceremonial ay sa April 10 hanggang 12 ay gagawin sa La Playa Resort, Tansa, Cavite. Ayan. Ever blowing bubbles and congratulations sa Bagong Buhay Masonic Lads number 17, Worshipful Master Quezon Garganera. At incoming immediate past master Aldrin Matining. Ayan, di ala ba tayong barik diyan kailangan masaya tayo kuyang illustrious potentate Dong Mendoza. Damdamin Bayan. At sandali lamang bago ang report ni Manang Milky Rigunan. Oy mga brethren, mamayang March 6 na pala ngayon, ang mga taga-Saigon Masonic Class nag-iimbita sa kanilang public installation mamaya alas 2 ng hapon sa Grand Lands of the Philippines. Incoming Worshipful Master Ireneo Jong Onya Jr., Senior Warden Javin Balmonte, Junior Warden Noli Onchenko. At ang kanilang guest of honor and speaker, lupit nyo naman, Supreme Court Associate Justice Samuel Gigulo Gaerlan. Bakit may Gigulo? Basta, macho Ayan, ganun. Pag nakita ko to si Justice. Parang Jerome Adonis yan Ayan. Pag nakita ko to si Justice. Justice Gigulo. Hindi, mali po pala. At saka Maximo Ratonil Masonic Class sa 491 sa Cagayan de Oro. Bukas din ang kanilang public installation. Worshipful Master Cipriano Ratonil II, Senior Warden Raulin Legria at Junior Warden J.U. Reyes Abejero. At ang kanilang guest of honor speaker, Abapas Grand Master Most Worshipful Romeo Yu. Mabuhay kayo mga brethren. Lakay, meron akong gustong i-congratulate. Sino? I-congratulate natin to dahil siya ay inappoint bilang acting member Board of Directors ng Basis Conversion and Development Authority. Buti na napaalala mo. BCDA. Lakay, itago lang natin siya sa pangalang Jose Reyes Taruk o Popoy Taruk. Jose Taruk, the third ba siya o the fourth? Ano ba to? The fourth ba siya? The third yata. Fifth na siya lakay. The fifth na ba siya? Congratulations, Sir Popoy. Congratulations. Wala ba tayo dyan? Mainit-init pa yung kanyang appointment. Anong March 3 lang ito lakay. Kailan pinirma ng Pangulong Bongbong March 3 lakay. The fifth na siya. Ayan. The fifth nga lakay. Jose Reyes Taruk the fifth. Ayan. March 3. Anong Lunes? Monday. Hindi ba magpaparamdam ito? Oo nga, kaya nga sabi ko, wala ba taan lagay, ganun-ganun na lang. Ayan. Depcom Jet Maronilla, di ba magpaparamdam ito si Popoy? Ayan. Congratulations. Ito na ang mga reports sa suspension ng klase dahil sa matinding init. Patuloy na hindi natutukan ang mga problema sa mga public schools. Sino may sabi yan Manang Milky? Aris number 12, Milky Rigunan, please come in. Milky.
Lakay at Sister El, nagiging taon-taon na lamang ang suspensyon ng mga klase dahil sa matinding init ng panahon at ang ibig sabihin lang, hindi nabibigyan ng solusyon ang problema sa mga pampublikong paaralan. Muling iginiit ni House Deputy Minority Leader Franz Castro ang pangailangang ipatupad na ang pagbabalik ng June to March school calendar. Anya ang suspensyon ng klase dahil sa matinding init ay resulta ng dekada ng kapabayaan ng gobyerno para sa public school infrastructure. Ang kay Castro, mistulang virtual oven ang mga classroom at hindi lang init ang problema, kundi ang kawalan ng sapat na pasilidad para maprotektahan ang ating mga mag-aaral at guro sa gitna ng climate crisis. Ang sobrang init na nagre-resulta ng class suspension ay patunay na hindi nare-resolba ang mga problema gaya ng classroom shortages, inadequate ventilation at kakulangan ng health facilities. Ginti Castro, hindi na maaaring ipagpaliban pa ang pagpapatupad ng mga hakbang para masiguro ang kaligtasan at kalusugan ng ating mga mag-aaral maging mga guro. Sa datos, sinabi ni Castro, 250,000 ang classroom shortage at dapat iyakin ng proper ventilation systems. Bawat paaralan ay lagyan din ng mga clinic na meron nakatalagang trained health personnel. Ako si New Greguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Ayan, anong gagawin natin dyan, Berwosiful? DepEd Secretary Sani Angara, Yusek try. Ayan. Kasi lakay. I-aircon daw lahat ang mga classrooms. Kakayanin ba? Ay, ang dami-dami nga public schools lakay dito sa ating bansa. Siguro yung mas maluwag lang ng mga classroom. Tsaka, kasi lakay, pansin mo sa public, siksikan ang estudyante. Ay, talaga. Oo. Kaya minsan, di na alam ng mga teacher, di na matanda yung mga estudyante niya. Mga pupils niya. Tapos namin mix pa yung pangalan lakay. Mo, ha? Stand by Giselle Ricafort, stand by Edwin Duque, stand by Miss Sofia Loren Gans sa ating Your Business is Our Business. At binabati natin ang mga taga-BDO nga pala, ha? Ayan, may bisita tayong mga taga-BDO. Ayan, papa-interview ba sila, Malu? Ayan. We find ways, BDO. We find ways. Ayan. Parang sabi ng mga taga-BDO, parang kang nakasandal sa pader. You are in good hands. Hindi ba? Ayan. We find ways. We find BDO, ways ba? Diba? Metrobank pala yun. Parang mali-mali. We find ways. Ayan. Ayan. Baka sabihin, bakit binagalo-halo nyo kami? Ganun ba? Ayan. Ang BDO team, ayan, sina Arizona, ayan, at Miss Cathy Siba, anak, apo yata to ni Henry C. Ayan, Cathy C. at saka si Arizona C. Pinalitan yung last name, nagulat sila. It's 9:47. Ang balitang 9:53. Bago ang report ni Manang tuloy Giselle Ricafort at Edwin Duque, abay batiin mo natin yung mga taga-Pasong Buaya 2. Buaya maraming talaga. buaya dyan. Pasong Buaya 2 sa Imo sa Cavite, abay sina Alex Igot, si Kid Villacampa, Manny Mendoza, Mimoy Chongson, Deacon Navarro at Nene Santillan. Oy, maganda umaga po sa dyan sa Imo sa Cavite. At siyempre, ang mga brethren sa taga-Ilog Masonic Class number 79, umakuyang, ha? Sila ay nag-imbita sa kanilang public installation of officers sa March 8, Sabado at Grand Lads. Incoming Worshipful Master, Kuyang Don Gabriana, Senior Warden Gary Baluyot, Junior Warden Edgardo Manlulo. Ayan. At siyempre, ang mga brethren sa Teodoro, Macalma, Calao, Masonic Class 136. March 28 naman yan mga brethren, ha? Friday, Grand Lads din, alas 2. Incoming Worshipful Master, Kuyang Neil Alcaraz, Senior Warden Rolly Masangkay, Junior Warden Attorney Jana Fama, at ang guest of honor speaker, Right Worshipful Joseph Robert BBM Moran.
At siyempre yung mga taga Dr. Jose P. Laurel Masonic Lodge 325, March 22 naman mga brethren sa Lipa, ha? Incoming Master Alexander Onte, Senior Warden Potenciano Natanawan at Junior Warden Herminio Tambalong. Oy, Kuyang Hermi, ikaw pala ang magaling nang gumawa ng tribute to the flag. At ang kanilang guest speaker, aba, mukhang exempted ito sila sa taxa. Ayan. BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. Congratulations mga brethren. Pwede pala yun. Hindi, charot lang. Ito pala mga taga-BDO. Ayan, si Hani Reyes C. Ayan, Senior Assistant Vice President. Ayan, at saka si Myra Sales Syoko C. Ayan, ba't puro C ang mga ito? Ha? Ayan, Corporate Communications Manager ng BDO. We find ways. Ayan, we find ways and you are in good hands. Ayan. Pero ito muna lang kayo, natatawa ako. Sige, Inahalo-halo mo na naman eh. Bakit? Nalilito tuloy sa yung mga tao. Ayan. Ito muna lang kayo, mayroong sinabi kasi ang kapatid ng presidente lang. Si Manang Aimee. Ano sabi ni Manang Aimee? Iginiit ni Manang Aimee, Senator Aimee Marcos, ang pangangailangang palakasin pa ang sariling industriya, depensa at isulong ang Self-Reliant Defense Posture o SRDP program upang matiyak na kayang ipagtanggol ng Pilipinas ang sarili nitong teritoryo. Ayon kay Senator Aimee, may kakayahan tayong gumawa ng sariling armasa at gamit pandepensa pero tila mas gusto pang umasa sa dayuhan. Matagal na aniyang sinusulong ang lokal na produksyon ng sandata, barko at iba pang kagamitan para sa ating sandatahang lakas. Binigyang diin ng senadora na hindi sapat ang SRDP kung hindi rin itataas ang pondo para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Kasabay nito, ipinunto rin ni Marcos ang halaga ng matibay na alyansa sa mga bansang sumusuporta sa Pilipinas tulad ng Japan at Estados Unidos. Manang Aimee, wala ba tayong empanada dyan? Saka bagnet. Ako gusto ko talaga ng bagnet dyan. na tayo. Masarap ang bagnet. At saka yung asin mula sa Burgos na binibenta sa bangketa. Organic. Ayan. At good morning sa mga taga Supreme Court. Aba, Chairman Boy George Garcia, ha? Binaliktad yung ng Supreme Court sa kanilang end bank session ng Tuesday. Yung ginawang pag-disqualify ng COMELEC sa isang kandidato sa pagka-gobernador. Ayan, isang AITA leader na si Chito Balintay. Ayan. May mga kalabang ka na most merciful Governor June Hermogenes Ebdanida Jr. Ayan. Ano nga naman para para maganda naman ang laban. Ayan. Good morning, most merciful June Ebdani, ha? Ayan. Meron ka ng kalaban. Ayan. Kaya medyo umikot ka na rin ng konti. Hindi na lang mag-isa. May kalaban na. At anong sabi ng mga vendors naman? Eto, Lakay, ang sabi naman ng mga vendors, parang medyo familiar sa akin to, Lakay. Walang bakas ng pagod na sinuyod ang mga palengke mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ang vendor party list na first nominee na si Tita Malo Lipana. Kamakailan din nayo ng vendor party list ang mga tindero sa Masayang Panagbanga Festival dyan sa Baguio City. Gayon din ang mga masisipag na taong palengke sa maunlad na lalawigan naman ng Lanao del Norte. Ayon kay vendor party list first nominee Tita Malo Lipana, layunin ng kanilang grupo na mapalagana pa ang pagkilala sa bawat sulok ng bansa sa kaunlaran ng mga maninindang Pilipino at pagkaisahin ang pagsusulong sa progresibong karapatan ng mga ito. Magbibigay ba ng puhunan sa mga vendors? Ayan. Itanong natin yan, Lakay. Di ba kasama si Diwata dyan? Oo, Lakay. Kasama si Diwata. Ang second nominee ba nila? Hindi, third nominee yata si Diwata, fourth nominee. Buti umakyat na. Dati number 10 Hindi ko maalala, Lakay. Parang fourth nominee yata. Sige, ayan. Anong report ni Giselle? Ang report naman ni Giselle, higit sa 1,000 demonstrador, inaasahang lalahok naman sa kilos protesta sa International Women's Day sa Sabado, Lakay. Piston, Pasay, lalahok din daw. RHF 15, Giselle Ricafort. Giselle. Sister El, nakahikasado na nga sa Sabado ang kilos protesta ng iba't ibang grupo sa liwasang Bonifacio sa Maynila
kasabay ng pagdiriwang ng International Women's Day. Ayon kay Piston Pasay Secretary Marilyn Lapitan, pangungunahan ng pagkilos ng Gabriela kasama ang iba pang grupo kabilang ang Kilusang Mayo 1, Kadamay at Anak Pawis. Tinatayaan niyang mahigit 1,000 demonstrador ang makikita sa pagkilos na lalawakan din ng ilang miyembro mula sa Piston Pasay. Sinabi ni Lapitan na ipananawagan nila ang kagyat na aksyon sa iba't ibang issue, kabilang na ang mga hamong kinaharap ng mga kababaihan, kagaya ng pantay ng pagkakapatan at espasyo ng mga ito sa lipunan. Gayon din anyang tugon para maibaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin at umento sa sahod upang makaagapay ang mga manggagawa sa mahal na cost of living sa Pilipinas. Magsisimulaan niya ang pagtitipon magsisimulaan niya magtipon-tipon ang iba't ibang grupo ng alas 8 ng umaga at tatagal ang pagkilos hanggang alas 12 ng tanghali lamang. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Giselle. At isunod natin ang report mula kay Edwin Duque. O ba, si Senator Tol Tolentino palalakay. Bakit? Nag-iikot dyan ngayon sa Caloocan. Aba? Kasama si Congressman Oka Malapitan. Kala ko Trillanes. Akala mo si former Senator Trillanes, ha? Ayan, At, Mayor Oka. Good morning. Mayor Along. Ayan. Alamin natin, Lakay, kumusta naman ang pag-iikot dyan ni Senator Tol kasama si Kong Oka, RH23, Edwin si Kong Duque. Oka, hindi Congressman si Mayor. Lakay, hindi si Mayor. Pero malay mo, nandun din si Mayor, di ba? RH23, Edwin Duque. Edwin. Miss Helen, Mayor, matapos nang pumunta sa pinaka-city hall ng Caloocan alas 7 kanina umaga si Senador Tol Tolentino, no? Ito yung kanyang pag-ikot dito sa Kamanaba ay ang Caloocan. Ang kanyang inuna at sinamahan nga ito ni Congressman Oka Malapitan. Nung una silang nag-ikot mula City Hall ay pinubok nila ang 10th Avenue sa kaliwa ng Mabini at tumusot pa ito ng Paho at ang huli ay dito sa Dagat-Dagatan at ang pinakasunod niya na Mayor Deo ay patungo sila sa may Progreso at ng Ramunudan. Ito sa Barangay 154 bago Barrio Caloocan kung saan doon yung pinaka-main event at doon sa mismo tanggapan ni Congressman Oka Malapitan. Pinuri nito ang kanina sa interview, pinuri nito ang sinatahang lakas ng bansa sa ipinakitang katatagan ng loob para doon sa ipaglaban ng bansa lalo na sa Western Philippine Sea. Dapat daw niyang umalis ang mga mananakop sa bansa. At sinabi naman ito na ang tuloy-tuloy na pagkipaglaban at katatagan ng EFP ay isang patunay na lumalaban ang ating mga mamayan para ipagtanggol ang ating bansa. Sinabi naman ito kanina na ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng Caloocan ay di na mabago dahil nga doon sa tuloy na pag-unlad at katipulitatag ng ekonomiya. Marami na niya siyang nagawang pagpanukala lalo na sa pag-unlad ng mga mag-aaral sa lungsod na kanya itong sinusuportan at pag-ulit ito habang siya ay nanunungkulan bilang senador ng ating bansa. Asahan hanggang mamayang bago tanghali o matapos ng tanghali ay magtapos ang kanyang programa sa bahagi ng Progreso, kaugnay pa rin sa kanyang kampanya dito sa lungsod ng Caloocan. RH23, Edwin Duque nagulat sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Anong sabi ni Tol? Tol ng bawat Pilipino. Tol, tol, tol. Tol, tol, tol. Tolentino. Ba, gandang jingle mo Tol ha? Ayan Ay, good morning Kuya Colonel June Arias at sina Kuya Rex Albano, aba Kuya Ador Andrada at PJ ha? Justice Romy Barsa, abay buti pa kayo ha? Abay maggogol pala sila sa East Ridge Golf and Country Club sa Antipolo ha? Oy mga kuyang ha, ayan mga senior na kayo ha, ayan huwag magtipid, kumakain ng umbrella girls ha. Tsaka stay hydrated. Yes, magpayong kayo ha, ayan parang manding bahakan, ayan at ba alam ni Kuyang Attorney Vladimir Amir Putin Pelaez Momo ha, malalaki angkat ng lote sa Casa Milan, aba
Yung Talaga? yung sinundan ni Konsehala tawag nito. Ayan, nako, ito. Maraming nabahala tuloy dun sa natin na Sister L. Saan lakay? Yung inireport natin nangi-snatch ng cellphone dito sa CCP. Oo. Ayan, paging kung sino man po ang police chief ng Pasay at Precinct Commander dito sa likod ng Cultural Center of the Philippines. Abay, magpahalat naman kayo ng mga kailangan ng police visibility. Yes. Alakay katabi lang natin ang presinto. Kaya nga, mantakin mo, walang harapan lang ng gate natin ng DZRH yung inisnatchan ng cellphone kagabi. Ayun nang siguro nanawagan tayo siguro kahit kay Mayor Emmy na lang din lakay makalampag man lang yung PNP dito sa may area ng CCP. Pasay, Oo, dahil andyan lang naman sa may harap ng Harbor Square ang presinto ng pulis. Di ba sa harapan lang natin kalalabas sila ng boardwalk ni Andy Verde. Si Andy Verde. Yung kanyang clutch bag na naglalaman ng kalahating milyon. Walang kalahating milyon. Hindi ba kalahating milyon? Sabi ni Sir Andy, saan mo nakuha yun? Ayan, yung clutch bag niya biglang hinablot. Lakay. Actually, ako lakay, medyo na din ako. Kaya nga, pagka naglalakad ako, talagang attentive tayo sa paligid. Yes, saka paalala po, huwag mag-cellphone na naglalakad. Naglalakad, Dahil ang mga snatcher ngayon, mahabigan riding in tandem naman ng agaw ng cellphone ngayon. At meron mang backup, Oo, lakay mga riding in tandem na, may backup pang isa nakamotor. Yung mga kawatan po, walang pinipiling oras, lugar, kaya sana may police visibility. Ayan, at happy birthday din kay Konsehal Lourdes Corpus. Happy birthday, naragsak nga panagkasangay Apo Konsehala ng Pawa, Ilocos Norte. Binabati ni Vice Mayor Ferdinand Ignacio at kay Mayor Jess, ayan, ng Paway. Daming bayan. Your business is our business. Sa ating balitang negosyo, ang NLEX na groundbreaking na para sa NLEX C5 North Link. Ang detalye mula kay Sophia Gans pala. Miss Sophia. Pinangunahan ni Metro Pacific Tollways Corporation President at CEO Jose Lim ang groundbreaking ceremony para sa initial phase ng NLEX C5 North Link. Layunin ng proyekto na ma-extend ang expressway mula Mindanao Toll Plaza hanggang Quirino Highway sa Quezon City sa pamamagitan ng 2 kilometrong elevated expressway. Ayon kay Lim, ang 2.2 billion pesos project ay inaasahang matatapos sa first quarter ng 2026 at makatutulong sa pag-decongest ng Mindanao Avenue. Nagpahayag na rin ng suporta ang mga lokal na pamahalaan ng Valenzuela at Quezon sa mga komunidad sa kanilang lungsod, partikular sa mga naninirahan malapit sa Tulahan River. Sinabi naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na sasagutin ng LGU ng Quezon ang pabahay ng higit 100 pamilyang maapektuhan ng proyekto. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 57.345 pesos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sophia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sophia Gans. At ang yaman pala nung ni Konsehala Maria Imelda Rillo ng Quezon City, yung asawa ni Congressman Marvin Rillo. Bakit lakay? Abay, sila pala may-ari ng Eastrates. Ayan, kung saan mag-go-golf sina Justice Barsa, Kuya Ador Andrada at Colonel Jun Arias. Alupit Ayan. Pero batiin mo natin yung mga nanonood sa atin sa Las Vegas. Sana manalo kayo, ha? Sila ay nanonood na sa Las Vegas ngayon. Ikaw, Mar Urbano, nandiyan ka pala sa Las Vegas, ha? Ayan. Nanonood daw sa YouTube kasama si Sam Jolene at Care Urbano. Spearman. Foreigner na ang last name. Ayan, good. Kumusta yung mga Urbano family, ha? Na nandyan sa Las Vegas, Nevada ngayon. Babuti pa kayo, ha? At kasama si Governor Daniel Fernando at Mama Tenny Ramirez Bautista ng Damayang Pilipino. Ayan, anyway, ang size daw ni Sister L Mar, ha? Ayan, small. Ayan.
Kulay black, ayan. Nagbigay ng... Victoria's Secret ba? Oso N. Okay na ako sa VS na perfume. Sabi ko, overtime na tayo. Ayan. Overtime na, lakay. At yan na ba natin palatunto ng damdaming bayan? Ako po si Deo Macalma. Sister Alpo Elena Apit, stay safe everyone. God bless po. Operasyon Tulong susunod na, Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Ingat, stay safe. Huwag bawal ang mahit stroke.